Dahil kung kasama ang Michael Yang doon, dapat kasama siya sa kinasuhan namin. Mr. Chair, pinapaliwanag mo ang sarili mo? Sarili ko, Mr. Chair. Paliwanag mo yung sarili mo. Yes, sir. Ba't mo sabihin ka na ipapangalan dito? No, Mr. Chair, kasi Dito sa video na to, makikita nyo ho kung gaano ka walang kwenta. Yaang si Atras Abante. At hindi ho tayo makapaniwala kasi dumating ho tayo diyan sa live na yan ng third floor studio noong pagkatapos ho pala tayong napagtripan nitong si Ma'am Pamela. Madama, pagka pala tsumitsiyempo ka, pag darating ako, doon ka bibira. Kaya nagtataka ako gabi, ha? Nagtataka ako gabi. Replay ko tong live nila na to. Kaya pala. Hindi naman ho, madam. Alam mo naman, no? Ano lang naman yan? Okay lang naman yan. Okay lang naman yan. Walang problema sa atin yan, no? Hindi, wala naman kasalanan niya si... Yan si Sir Marlon, ano kami yan, Dikit kami yan, Ikaw. To. Kaya na nga mga kababayan, pero bago ko na lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. I-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Yun na nga mga kababayan, di ho natin pwedeng palampasin ang pagkakataon na batiin yung nagbigay kulay ha diyan sa ating comment section. Mega love shoutout tayo ulit no dito kay dito kay Yakan Basilan. Maraming salamat. Mega love shoutout Yakan Basilan. Mega love shoutout din ho dito kay Vina Galindo. Mega love shoutout. Maraming salamat ho. Mega love shoutout. Mega love shoutout ho dito kay Kid Lilbit. Maraming salamat Kid Lilbit Thank you. Thank you ho sa $10. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay itong si Ma'am si Jen. Nakadalawa ka na kahapon ho ano yan, 10,001. Ngayon naman ho, 15,001. Palakpakan. Ang dami na ho nating zero. Kahapon ho, 10,000. 4 na zero. Ngayon, 3 zero at saka 1 5. Mega love shoutout ho. Yan sir, pang Chinese restaurant mo. Kasi ho, kagabi mga kababayan, nakita ho natin yung linalantakan ng mga taga-Tuwad Committee. Grabe naman, sabi ko, talagang napakatindi. Yung budget ho ng mga tulongges na yun, ibang klase. Talagang napakalaki na lamesa, tapos meron na lamesa ang bilog, meron pang lamesa sa gitna. Ganun ho sila katindi. Tayo di ba isa lang lamesa natin? Pero yung mga tambalusus na to, may lamesa ng bilog, meron pang lamesa sa gitna. Ibang klase talaga ho. Maraming salamat, Ma'am si Jen, talagang baka pwede na rin siguro to, pang Korean restaurant ko na rin to. Maraming salamat, manama. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Arizayen. Ma'am Arizayen, long time no see. Kumusta ho? Kumusta? Salamat ho. Ingat ho kayo dyan sa Japan. Hello again. Ang tapang talaga ni Tatay Digong. Sino ang unggoy na yan? This is why I love you, Tatay Diggs. Yan naman ho talaga dahilan kung bakit mahal na mahal natin yan si Tatay D. No? Maraming salamat. Ma'am Marisa yan, ingat ho kayo sa Japan. Maraming salamat ho sa patuloy at napakatinding suporta sa PHP. Unahin na ho muna natin kung paano tayo binalagbag. Dati tayong bumabalagbag, ngayon tayo na binabalagbag. Ito mga kababayan, suportahan ho natin Third Floor Studio, Your Happy Network. Itong si Sir Marlon at Madam Pamela. Ito, panoorin ho natin. Bago tayo dumako doon sa medyo seryosong parte ng ating video, pasadaan ho muna natin itong naging talakayan nitong si Ma'am Pamela at nitong si Sir Marlon. Pang hilaw, puta ni Dayo. Puta ni Dayo. Tama ba yun? Di ako nagmumura pero sila na... Tawang-tawa sa isiklog net. Hindi, tuloy. Diyan sa portion na yan, pagkatapos ho nilang bumanat, kakadating Pero- natin. Hindi natin Si Christian tingnan, Aldana. Isa pa, baka nandiyan si PH. Puta ni Dayo, PH update. Ano ba yun? Puta ni Dayo. PI na mo ka? Ay, gusto yung PH update, di ko alam yun. Joke yun. Sorry, erase. Erase yun. Joke yun. Pamela, pinapahamak ako. Nagagalit sa'yo si Ana at managkas ka kano. Ano man nagkas? Ba't ka daw nagmumura? Oo, yun ba yun? Hindi mura yun, ha? Ulit na lang, sige ulit. Si Madam Pamela may pagkapilya yan Yung alin may pagkapilya ho yan. Pagka nagkita kami ni Madam... Puta ni Dayo, bangag ka mo. Namiss niya ba si Marlon? Enjoy naman. Enjoy naman tong siya. Nagkakapampangan? Mapakainit pa. Boss. Meron akong
Lumalabas yung mga taba-taba ako. Bigla ko tuloy naalala yung kaibigan ko, Miss Florida Blanca eh. Hindi, Marlon, wait lang, sige. Ngayon, Mr. Florida Blanca na eh. Ano na lang, para ma-reverse mo yung sinabi ko sa'yo. Bad word kasi yan. Okay. I-reverse mo na lang. Di ba? At seryoso. Kaya pagka seryoso yung ali na yan, medyo mag-isip-isip po kayo. Tingnan, seryoso. Para hindi bumalik sa'yo Okay, hindi. yung gaba. Paano po? Paano po? Hindi, i-reverse mo. bumalik yung gaba, Siyang ha? taknay Yan. dayo na lang. Carlo. Taknay dayo. Taknay dayo naman ngayon. Talaga ganon. Okay, sige. Taknay dayo. Tapos sabihin mo, PH. Taknay dayo. Ano Hindi, nga? dayo kasi plural. Parang damo. Meron ka pang pa-plural na nalalaman. Kapangpanga, meron pa pa-plural. Walang plural sa amin. Parang ikaw lang singular. Sabihin mo, PH, hindi, taknay damo. Ano muna yung mapapamag Hindi, na? ano Magagalit mo tayo nga sa yun, PH update. i-reverse mo yung putanay dayo. O, PH, taknay damo. Oh, yan na. Ngayon, pagka yung ali na yan, nagsiseryoso, mag-ingat-ingat kayo. Ibang klase ho. Matindi ho talaga. Anak ng toka. Go! Taknay dayo mo, sabi ni Pamela. Nadali na naman Ano ako. yun? Sabi na lang PH po. Madam, baka matumba ka dyan ka sa kakatawa. Talagang enjoy ka habang binibira ako ni Boss Marlon. Matindi talaga. Okay, paano to. pogi sa Kapampangan? Para makabawi-bawi naman ako sa utol ko. So yun, masanting nga lalaki. Masanting ang lalaki, PH Yo, update. yo. Alam mo, Sir Marlon, kahit di mo sabihin yan, kita naman, di ba? Sa balbas pa lang talagang, See you soon. Ay, mura din daw pala yun. Mura ba yun? Hindi, wala Pamela, ka na pinapama- tinurong tama sa akin, Marlon. Ano to ha? hindi, yan. Diyan magaling yung ali na yan. Diyan magaling yan. Hindi ko alam, pinagtitripan ako ni Ma'am Pamela. Ang bait-bait ko naman sa kanya. Panapanahon lang yan, madam. Magkaka-oras ka din, ika nga. Ayun na nga, punta na ho tayo dito sa sa mga kaibigan. Alam nyo ba, yung si Paduano, tito ho yan ni Madam Pamela. Ngayon kasi. Hindi, walang biro. Yan si Paduano, ho niya, tito ho yan ni Madam Pamela, no? Tito ho niya. Pakinggan nyo ho ang mga punto de vista ng mga kamag-anak ni Madam Pamela dyan sa Tuwad Committee. Ito, pakinggan ho natin. Grabe naman yan. Ibang klase talaga itong si Madam Pamela. Pakinggan ho natin to. Game, dito tayo kay Ace. Ace, So, game. PIDEA Director General Wilkins Villanueva raising his hand. May I know what that is, General Villanueva? Mr. Chair, habang tinatanong ni Honorable Congresswoman Luistro, si Colonel Asierto, nabanggit niya ang pangalan ko as one of those na may patong sa sindikato. Sige, please explain. You have 2 minutes. Mr. Chair, nagsilbi ako ng 30 Pinapa-explain, Yang si Wilkins, tito ko naman ho yan. Yang si Wilkins, tito ko yan. Malayo kami magkamag-anak. Bali, yung lolo ko, yung lolo ng lolo niya, magpinsang buo. Ganun po kami dalo ni Boss Wilkins. 8 years. Laban sa insurgency, anti-terrorism, kidnapping, Grabe, oh. at illegal drugs. Grabe. Never na pumatong ako. Kaya kong tumingin kahit kaninong mata na wala akong penirahan kahit kanino. Now, bakit ko daw kinlir si Michael Yang? 2004, kahit magtumbling-tumbling si Colonel Asierto, walang pangalang Michael Yang na personality sa Davao Clandestine Laboratory. Dahil kung kasama ang Michael Yang doon, dapat kasama siya sa kinasuhan namin. Umabot ng 2016, wala pa rin Michael Yang. Now, tinanong ni Honorable Congresswoman Luistro, si Colonel Asierto, ano ba ang report na ibinigay mo kay General, kay Chief PNP? Ang sabi niya, si Michael Yang ay kasama ni Alan Lim at Johnson Chua. Johnson Chua is a personality. Kasama po siya sa kaso. Alan Lim is a personality na nahuli sa Cavite Clandestine Laboratory. Just Okay. because kasama mo yung Alan Lim and Johnson Chua na wala ka pang pinapasok na ebidensya na related sila, ipapasok mo na agad ang pangalang Michael Yang. In fact, Grabe naman. walang information na pumasok sa akin na Michael Yang is involved. Point of order, Mr. Chair.
Naku. Ano ba, sino ang pinapaliwanag ni General? May point of order tong tito ni Madam Pamela. Madam, yung tito niya nagkakalat. Hindi, biro lang. Hindi niya naman tito. Uncle niya lang. Villanueva. Siya ba o si Michael Yang? Mr. Ba, pinapaliwanag mo? Sarili mo? Sarili ko, Mr. Ay, Chair. paliwanag mo yung sarili mo. Yes, sir. Ba't nagsasakin ka na iba pangalan dito? No, Mr. Oh. Chair, kasi... ngayon na lang ako. Mr. Chair, ang Ngayon na sinabi ako kasi... nagsalita, ha? Hindi ako nagkasalita kanina pa, ha? Yes, Mr. Chair. Oh, yan ang sinasabi natin. Di ka nagsasalita, Brad. Kasi natusta kayong dalawa ni Dan. Ang problema, kaya galit na galit ka ngayon, hindi ka nakapag-betting process, Brad. Ang sinabi kasi ni Colonel Asierto, Madam, ha, yung sinasabi ko sa iyo, madam, eh. Oh. Ngayon, galit na galit yung ano mo, yung... hindi, biruan lang to, hindi yung hindi yung konektado, yung ano lang, malayo na. Kumbaga, yung lolo sa tuhod nitong si Abante at yung tito sa talampakan nitong si Madam Pamela, magkalaro sa Jole ng bata nila. patong ako dahil ikinlir ko si Michael Yang. So, as far as I'm concerned, Mr. Chair, wala akong kahit anong information about Michael Yang. Nagbigay siya ng information kay General Bato. Ang suswerte nung Jason Ling, yung na-absuelto yung walang kasalanan sa kanila binibigyan. Nakakatawa. Ay, Madam Pamela, itong si Madam, sobrang busy na kasi ngayon. Lahat ang dami niyang oras ngayon. Pagka may time, sige, tayo. Collab tayo. Tayong tatlo nitong sila Sir Marlon. Kay General Aquino. So, Alan Lim, Teka, nung isang gabi kasi pinapaakyat ako, nung mga oras na yon, nakahiga na ho tayo eh. Kumbaga, ginagawa ko na lang pampatulog. Ano kaya ang latest dito kaya third floor, sabi ko. Sabi ko gano'n, ay, naantok na ako. Sabi ko, hindi na pwede, wala na ako sa studio. Diba? involved sa illegal drugs. But, Mr. Chair, baka pwedeng maipakita natin. Kasi pinatawag kasi ako sa Malacanang noong 2021 para i-explain yung aking saloobin tungkol kay Alan Lim. Baka pwedeng ma-flash natin, Mr. Chair, yung alleged Alan Lim na picture na Ang swerte nitong si Alan Lim, no? Mr. Chair. Okay, yes. He is lawyering for Michael Yang, eh. And No, Alan Mr. Lim, Chair. eh. No, Mr. Chair. General Villanueva, may I just ask you to refrain from Hindi, pini-explain niya yung sarili niya eh. Binanatan siya, sinasabi ni Guban na kung saan inabsuelto niya itong mga individual na to. Di ba? Binanggit yung pangalan niya. May patong daw kung ano-ano, di ba? Ngayon sinasabi niya, kahit pagbali-balik rin natin noong 2015, 2016, wala yung pangalan nila. Bakit ngayon biglang lumitaw? Yun ang problema natin dyan, mga brad. speaking because the committee members feel that you are lawyering for someone. No, Mr. I Chair. just allowed you to speak because your name was alluded Yes, to. Mr. It was Chair. mentioned in the questioning propounded by Congresswoman Luistro. Yes, so, Mr. Chair. yun lang ang iyong sabihin, no? Wala nang iba. Do not speak in behalf of whoever. Yes, sir. Yung Sir, sarili mo Mr. lang. Chair, Mr. You have- Chair. you have- For the sake of accuracy, can we please confirm first from Colonel Asierto if he is included dun sa pumapatong? Mr. Chair. Andiyan pa ba si Colonel Asierto? Colonel Asierto? Yes, sir. Yes, Mr. Chairman. Yes, ang tanong ni Congresswoman Luistro, kung included ba raw sa iyong statement na may mga patong itong si General Wilkins Villanueva? Ang sinasabi ko po is clear niya si Michael Yang at si Alan Lim dun sa sinasabi niyang statement sa Malacanang. Ngayon, bakit niya i-clear? Kinausap niya ba si Michael Yang? Kinausap niya ba si Alan Lim at that time? Bakit niya clear? Kasi inutos sa kanya ni Bongo sa ni Presidente Duterte. Ayun. Inutos daw ni Bongo at ni Pres Duterte. Diyan kayo magaling. Walang ebidensya, walang laway lang ni Asierto ang kailangan. Solve na ho yung mga nasa tuwad committee. Laway lang ho kailangan, walang ebidensya. Wala mga dokumento, mga recording o mga wala ho, basta pagka binanggit ni Asierto, si Duterte, si Bongo, yun, solve na ho yung mga yan. So, yan ang iyong basis para sabihin na si General Villanueva ay kasama sa patong. Tama po ba? Opo, dahil pinatagtahan niya yung dalawa eh.
Ayan, very clear ang sinabi ni Colonel Asierto. So, Yes, Mr. Chair. you can actually defend yourself. I'll Yes. I'll give you 1 minute to do that, General Villanueva. Ito, Mr. Chair, yun explain ko nga, sir, Mr. Chair, eh. Bakit ko kinir si Michael Yang? Kasi wala akong information, eh. At siya ang nagbigay ng information about Michael Yang. Hindi naman niya sinabi sa akin, Mr. Chair, eh. I don't have information about Michael Yang. Yung kay Alan Lim, Mr. Chair, kasi, Mr. Chair, I was trained ng facial recognition sa International Law Enforcement Academy sa Bangkok, Thailand. And part of that module is facial recognition. Yung pinasok kanina doon, Mr. Chair, na picture na dalawa, ang laki ng diferensya, Mr. Chair. Eh. Okay, sige. Hoy, naku po, naku po. Hoy, atras sa banda, ikaw nag-facial recognition na study ka ba? Nagkaroon ka ba ng schooling na ganon? Ito talagang, alam ko yung padila-dila, yun ang pinag-aralan mo Okay, eh. pag-uusapan natin yan sa next hearing. Meron pa kasi tayong isang topic today and our resource persons are here since this morning. But, Mr. Chair, I do not deny na si Alan Lim... Wait. Do not speak when the chair does not recognize you, Yes, okay? Mr. Chair. I'm sorry, Mr. Chair. I am explaining. So, papunta ho tayo sa next topic natin for today, EJK. Di pa ho tayo tapos. I will give you all the time when the appropriate time comes. So, tapusin lang po natin yung ating mga interpelators and then we shift to another topic. But I gave you already 2 minutes to defend yourself, General Villanueva. So, another 30 seconds for your closing remarks. Sige. I'm okay, Mr. Chair. But Okay. I do not deny na si Alan Lim ay yun yung picture na naandun sa Cavite. Okay, sige. Kasi nahuli talaga siya sa Cavite, Mr. Chair. Magkasabay sila. Nung nag-ooperate kami sa Davao, si Alan Lim nahuli sa Cavite Clandestine Laboratory, Mr. Chair. Okay, sige. We'll take note of Mr. that. Chair. We will ask that. Swerte nitong si Alan din, no? Ngayon, yung isang Chinese na walang kamuang-muang dyan sa usapin na yan, sa kanya binintang kasi maraming ari-arian. Yung asawa ni Rose Nonolin, yung original na Alan Lin, naku, yari. Yan na nga ba sinasabi natin? Kaya sinasabi ko kay Rose Nonolin, kung ibenta nyo na lahat ng ari-arian nyo dito sa Pilipinas. Kukunin ng mga buhaya. Naku. That more questions about that in the next hearing. So, Mr. Chair, in relation Mr. Chairman, in relation to while Wilkins is present, Mr. Chair. sige, Congressman Flores Just a few and then questions. Congressman Kong Hun. Congressman Kong Hun is supposed to be the next With this interpolator. indulgence, Mr. Chair. With the indulgence of Kong Hun. Few questions lang. Mr. Chair, okay, sige, go ahead. Thank you. Jay. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. General Wilkins, were you present during the Dumoy raid sa Davao? I led that operation, Mr. Chair. You led that operation as PIDEA Region 11? Yes, Mr. Chair. And you were with your personnel at that time that the raid was conducted? It was a joint operation by PIDEA 11, PACER Northern Mindanao, PACER Mindanao Area Office, Intelligence and Investigations Service ng Regional Office So 11, several units. and including AIDSOT, Mr. But you as the lead? Yes, Mr. Chair. Kasama ko dyan si Colonel Asierto, Mr. All Chair. right. Now, in this raid, this resulted in the death of 6 Chinese drug suspects, correct? Yes, Mr. Chair. And that there were hundreds of kilos of shabu confiscated during this raid. Yes, Mr. Chair. Now, in this raid, which you led, did you prepare or submit an official report to your superiors in the PIDEA? Yes, Mr. Chair. Now, before I go back to you, DG Lazo, Yes, Your Honor. sir, does PIDEA have a record of this report that General Wilkins is referring to? None, Your Honor. None? Yes, Your Honor. From the official records of PIDEA? Yes, Your Honor. Why is that so, Director General Lazo? The reason that I'm getting from my office, Your Honor, is that PIDEA only came into creation 2002. So this happened in 2004. So apparently, hindi pa institutionalized yung submission of reports noon. So Point of order, Mr. Chair. What is the point of order of Congressman Ako? Is the Director General of PIDEA lawyering for Director General Wilkins? I'm sorry, Your Honor. Because the question of the Honorable Kit Flores requires an answer from DG Wilkins Villanueva. I was asking him, Mr. Chair, first, why there was no report that was located in the PIDEA office muna, as him being the Director General now, Mr. Chair. I agree. I know that there was none. There was none. So there is none on the record. None, Your Honor. Now, General Wilkins, why is that so? It was 20 years ago, Mr. Chair. So are you saying it's lost or something? I don't know, Mr. Chair, kasi hindi ko po alam. Ang repository ng report na yan, Mr. Chair, ay ang operations. But you are certain that you made a I report? did, Mr. Chair. Okay, now, in this raid, General Villanueva,
Were there suspects that were arrested during the raid? Yung asawa si Mr. Chair ni Ni Alan C. Alan C. at yung kapatid niya na si Jong Lim. Wala na ibang mga Chinese that na nahuli? Wala na po, Mr. Chair. So there's no truth to the reports that there were 11 other suspects that were arrested? I don't Chinese- know what he's talking about, Mr. Chair. Okay, so there's no truth also to the fact that there was this news report made by a certain reporter, Edith Regalado, dated January 2, 2005, that there were 8 other Chinese individuals who were arrested as a result of that raid. Kasama ko, Mr. Chair, si Edith na naandun, Mr. Chair eh. Wala namang na-arrested dun sa loob ng laboratory, Mr. Chair. Or subsequent to that raid, were there any other arrests that were made that resulted in the arrest of other Chinese individuals? Except for yung magkapatid na si Pilapil at si Jong, walang ibang arrested. Can I ask Colonel Sierto, Mr. Chair? Kasi if he's still on the line. Colonel Sierto, as a result of that raid, were there any other Chinese individuals that were arrested because of that raid? Meron po. Meron ilan po? Sa loob po ng laboratory, 11. 11. How come General Wilkins is saying that walang na-aresto na mga Chinese individuals? Hindi ko po alam sa kanya. Sorry po. No, in fact, there is this news report that was written by the reporter Edith Regalado, whom you said was also with you during that raid, that 8 other Chinese individuals were released upon orders of Mayor Duterte. Mr. Chairman, kung ako pong sasagot, meron pong nahuli, pero hindi po sa loob ng laboratory. Doon po sa Arlene's apartment. I think doon po yung sa apartment nila Jed Pilapil C. All right, Wilkins is confirming this. Yes, Mr. Chair. Kasi yung clandestine laboratory, it's a separate area. All right. Yung Mr. Chair, yung safe house nila, yun yung unang pinuntahan nila pag gagaling sa airport. So what we did for questioning, kinwestiyon namin lahat ng mga Chinese na naandun. But eventually, they were released. Because, for what reason? Walang participation, Mr. Chair. You conducted the interview yourself or your office as the lead agency? Yes, Mr. Chair. And you found nothing that would implicate them to the drug laboratory in Dumoy? Yes, Mr. Chair. Is that correct, Colonel Sierto? Sa tingin ko po mali. Kasi po ang alam ko pong humuli sa kanila ay ang Bureau of Immigration. Kaya po sila kinuha ng Bureau of Immigration for immigration violation po. Kaya po sila na-risk kasi wala po sila dun sa laboratory, hindi naman po sila na-huli dun sa loob. Kaya ang humuli sa kanila, ang kung matatandaan ko po ay Bureau of Immigration. Kasi hindi ko nga po alam na hinuli nila yun. Nalaman ko na lang po later na. So, ang nag-imbestiga, ang humuli, Bureau of Immigration. Okay, for now, immigration violation po. Thank you. General Villanueva, now do you confirm that Colonel Sierto was present with you during the raid? Yes, Mr. Chair. Do you confirm that Art Las Cañas was also present during the raid? I don't know Art Las Cañas. I did not saw him. I did not even talk to him. Do you know if Sunny Buenaventura was also present during the raid? Hindi ko matandaan, Mr. Chair. But usually, kasama siya parati ni Mayor. Okay, now, side issue lang, kasi kanina na-mention mo itong Alan Lim. You identified the picture of Alan Lim kanina, na he's the same Alan Lim that was arrested in a drug case. Yung nasa kaliwa, Mr. Chair, yun yung picture talaga niya when he was arrested. Okay. Now, would you confirm that that Alan Lim is the same Alan Lim or Lim Wei Xiong that is the spouse of Rose? Yun nga, Honoris? Mr. Chair. Sana ba ipakita natin sa... Yung kanina na picture, Mr. Chair. But from the information that you got, is it the same person? I don't think so, Mr. Chair. You don't think so? I'm not lawyering for him, Mr. Chair, but I don't think so. All right. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Baka bumira na naman itong si Abante eh. Tinatanong niyo siya, di ba? Pagka sumagot, lawyering na kagad. Nakalataw ko, ibang klase talaga ng crocodile na to. Thank you, Congressman Flores. With the indulgence of Congressman Kong Hun, our Senior Deputy Speaker, you're recognized. Thank you, Mr. Chairman. May request po akong picture kay Rose Nonolim. Meron na po para makita natin si Sorry po. Alan Lim ba? Alan Lin Wei Xiong. Lin Wei Xiong. Meantime, Mr. Chair, may I just add the birth certificate of Lin Wei Xiong among the documents we are requesting from Rose Nono Lin? Ms. Rose Nono Lin, can you provide us the birth certificate of Lin Wei Xiong? I will request po sa mother-in-law ko sa China. Wala kang kopya? Birth certificate? Wala po. Okay. Sige, Yung picture na lang po. if you have the picture of your husband, please forward that picture to the committee so we can proceed with Congressman Kong Hun and then Congressman Dan Fernandez and then Congressman Gutierrez
And last will be Congressman Romy Acop to recap Thank you. before we shift to the next topic. Ay, sorry, Mr. Chair. Saan ko po i-forward yung picture? Comsec, can you please assist? Thank Okay, you po. Congressman Kong Hun, you're recognized. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, can I ask question kay Mr. Jimmy Guban lang po in connection sa tinanong ni Congressman Luistro. Please proceed. Ito si Mr. Jimmy, Ito, pulbus din ho laman ng utak nito. Wala rin nagkukwenta-kwenta magtanong to sa totoo lang. Isa ho sa mga mahinang klaseng congressman yan dyan sa House of Representatives. No, yung pagka nagtanong yan, pagka nagbigay ng sagot, wala na hong follow-up kasi nakabase lang siya doon sa script na binigay sa kanya. Kasi meron silang toka-toka dyan eh. Balita natin di umano. Yung tipong di umano yung pinuno nila dyan, bibigyan sila, ikaw kung yun, sa'yo yan. Ganito ang magiging flow ng ating tanungan, Kaya dahil puro pulbus ang utak, wala naman talagang laman, kung ano lang yung binasa, walang follow-up. Pagka sumagot, yun na ho yun. Hindi naman kasi pwedeng isa lang magtatanong, pagod na yun, sigurado. Kaya kailangan, division of labor kung tawagin. Jimmy Guban, kanina may binanggit ka na sabi mo, save the Queen, that they wanted to be the next president. Maaari po bang pakilinaw ito at sino po yung tinutukoy ninyo? Alam mo, magagawa Your Honor, yung kawayan. that involves already tight security, Your Honor, in my family again. Ayusin ko muna security ko, Your Honor, and I will divulge who are the implementors of that, Your Honor. Kasi binanggit mo na kanina rito no? So gusto lang nating i-elaborate sana. May binanggit ka na save the Queen, that they wanted to be the next president. So Tignan nyo, ganun ho kapulbus ang utak niyan. Natural si VP Sara yun. Sino pa ba? Kinukunet, yan na ho, pumapasok na pangalan nitong si VP dyan sa usapin na yan. gulo ng statement na to, gusto lang natin malinawan kung anong ibig mo sabihin dito. Your Honor, thank you very much dahil, again, Your Honor, hindi lang po ang patayan sa regular na street sa labas. Sa Bureau of Customs, if you will remember, Your Honors, the Honorable Chairman, ilan pong pinatay sa Bureau of Customs? 3, 5 customs employees. Paglabas ng opisina, binabaril na lang, patay. Kasi maraming illegalista dyan, Brad. Huwag mong gawing tanga Pilipino. Yang hong custom kasi dyan, pera din ho pinag-uusapan. Marami hong mga empleyado dyan na nang iipit ng mga kargamento. Kahit lang doon sa angulo na yun, talagang magugurgur ka. Yung mga nagpadala, yung mga importer o kung sino pa man, itong mga walang yung custom personnel, yung iba ho, mga siraulo. Pagka napagtripan ka nila, hindi ka nagbibigay ng tara, meron nung tara system dyan. Napanood yung huban magdang administrasyon. Meron nung tara system. Pagka ikaw hindi ka nagbigay, naku, iipitin ho yung mga kargamento. Paano pagka natagpuan mo na naka-encounter kayo ng medyo mainit na ulo na importer? Talagang may kalalagyan kayo. Ngayon, pati yung mga yun, isisisi nyo sa administrasyon. Anong pakialam ni Tatay Digong dyan sa mga natututumbang custom personnel? Ikukonektan nyo na naman sa droga? Anak ng tawa. Palakpakan ho natin, ang tatalino talaga. Kaya yung mga maniniwala dyan sa hearing na yan, mga tanga kayo, yun lang yun. Tuloy natin. I think may nabuhay yata isa, dalawa. Nasa kulungan na pa ako, Your Honor, pero minsan may nakakausap. So, that is part of the Davao Mafia, Your Honor. Maniniwala kayo dyan sa sinawulo na yan. Meron ka bang tama, sir? Well na natin. Naniniwala ba kayo dyan sa presuhan na yan? Parang daw yun ang Davao Kaya nga Mr. Jimmy Guban, ano pong koneksyon nito doon sa binanggit po ninyo na save the Queen, that they wanted to be the next president? Kaya gusto ko pong malinawan. Ano pong koneksyon nito sa sinasabi ninyo? I-connecta mo lang. Your Honor, this time, I cannot give you the categorical answer because of the security, Your Honor. Pero yung mga implementors, Your Honor, it's already in my mind. I can do it. Kaya lang, Your Honor, ito ay mga hardcore killers, implementors ito ng mga Davao Group. Kaya nga sabi ko nga po if you would remember, Director ng CIS Bureau of Customs, may pinatay na pulis. Ang tao niya sa loob mismo ng opisina. So, Your Honor, paakyat to sa implementor nung mga nasa taas, pababa. Na-develop ko po itong intelligence report, Your Honor, kahit pa ako nasa kulungan, mag-umpisa po nung ako ay kinausap ng napakasinungaling na reporter.
at gusto akong tulungan para mawala ang aking high blood sa kulungan na si Mr. Paul Gutierrez. Na-develop ko po yung lahat na intelligence report hanggang sa dumating. Ano pa lang minsan doon pa lang sa tabas ng pagmumukha ng Santa. Hindi ko alam pagka ako kasi yung pa lang, yung tabas pa lang ng pagmumukha, parang malalaman nyo na kung ano yung karakteristik, kung mayabang, mabait, o yung tahimik lang, simple lang. Diyan pa lang sa tabas ng pagmumukha. Malalaman. Pero dito sa tabas pa lang ng pagmumukha nitong mama na to, ako, pagka naniwala kayo dyan, susunod na pagsasalita niyan, kayo naman ang ibebenta niyan. Pustahan tayo. Bago magurgur yung mama na yan, aaminin niya lahat ng katarantaduhang ginawa niya sa buhay niya. At isa yung pagsasalita niya na yan sa House of Representatives. At isa yung paniniwala niya kay Trillian. Pustahan tayo. Tuloy. Ting po ako sa National Bilibid Prison. Siguro ko po yan ay kagustuhan na ng Diyos. Dahil hanggang sa loob ng Bureau of Prison, may nagre-reveal sa akin kung sino ang tumapo ng granada sa isang deputy commissioner namin ng Bureau of Customs. So, ibig sabihin mo ba itong sinasabi So, isisisi din kay Duterte yung mga yun? mo na save the Queen, that they wanted to be the next president? Ito ay may tinutukay ka na tao na gustong maging susunod na presidente? Yung ba yung Ganyang katanga yan si Kong Hoon. Si VP Sara nga yan. Ako na nagsasabi sa'yo. Laki mong tanga. tinutukay mo? Yes, Your Honor. They want to clean the names. That family, their family, para lahat malinis. At talagang sabi ko nga, Your Honor, may Diyos. Bigla na lang naghiwalay ang dikolor sa putik. Kaya po ngayon, lumalabas ang kanilang mga plano at pagsisinungaling. At ang pagiging narco-politics, Your Honor. Sinong pamilya ito ang tinutukoy mo? Duterte. May I request, Your Honor, to the Honorable Chairman na maybe, Your Honor, if I am already prepared. Dahil ilalabas ko po yan, kahit ho with metrics in other sketches para po may labas po yan. Kaya lang ngayon po talagang ang security po ng pamilya ko is at stake. In fact, empleyado ng isang kongresista dito, sinusundan yung aking anak. Yung army, na kaibigan kong mga ex-army, kinokontak nila, not to be our security. Your Honor, there was also a call from Davao, negosyante, threatening my son that he will be kidnapped. Your Honor, sa dami, buti na lang ko, pasalamat ako, may katabi po akong pari ngayon. Sadlaki po, kaya kanina po napapaluha ako eh. Dahil si Colonel Pardo from 1988, magkasama kami sa eskwelahan. Hanggang po sa maghiwa-hiwalay kami, pagkita namin ngayon ni Colonel Acerto, kami na lang ang buhay. And because of that, yan po ay totoong-totoo po na sinasabi ko. Dinidevelop ko po ng maayos at ngayon po parang may konklusyon na ako kung paano po yan ibigay. But Your Honors, may apology dahil hindi ko po kagad may bibigay because of security. Thank you very much, Your Honor. If I may remind, Mr. Guban, kapag ang pakisagot lang ng direkta, wag na yung masyadong marami pa tayo. OA ka na daw, OA. Overacting ka na. Pero hindi siya okay lang mo yun. Na-OA yan lang. Sumasobra ka na sa atin. Sumasobra ka na. Yung sa kalye, ha? Direkta lang. Please answer the questions directly. Mr. Jimmy Guban, yes or no lang? Pamilya Duterte ba yung tinutukoy mo? Sorry, Your Honor. Maybe next time. Anyway, thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, susunod na po na itatanong ko si General Wilkins Villanueva. General Wilkins, retired na po ba kayo? Yes, Mr. Chair. Bago po kayo nagretiro, ano po ang rank ninyo? Director General of the Philippine Drug Enforcement Agency. Noong 2001, saan po kayo nakasign? Come again, the date, Mr. Chair? Noong 2001 po, saan kayo na-assign? 2001, I was assigned as a OIC of the PNP Narcotics Group sa Region 11. At the same time, area Southern Mindanao, team leader po ako ng PACER during that time. General, taga Davao po ba kayo? Hindi po, Mr. Chair. Matagal na po ba ninyong kilala si former President Duterte? I was assigned in Davao from 1995 to 2007, Mr. Chair. Kaya So nga- definitely may acquaintance at nakatrabaho ko na rin po si former President Duterte. So kilala niyo po siya? Officially, sa pagtatrabaho, yes, Mr. Chair. Malapit po ba kayo sa kanya? Law enforcers kasi, Mr. Chair, malapit talaga sa kanya, Mr. Chair. Noong 2001 ay nasa Davao po kayo, malamang alam niyo po yung nangyari may alam po kayo sa Davao Death Squad. Come again, Mr. Chair?
Noong 2001 po, na-assign kayo sa Davao. Malamang po may alam kayo sa Davao Death Squad. Wala po akong alam sa Davao Death Squad, Mr. Chair, kasi hindi naman po ako naging chief of police ng kahit saang station ng Davao. I was assigned, pareho kami ni Colonel Asierto, as a special unit lahat ang napuntahan ko, Mr. Chair. So hindi po kayo naka-assign sa Davao? Buong Region 11, Mr. Chair, yung assignment ko. Saan po yung- Not really on Davao. But ang cover ko, Mr. Chair, is Region 11. Saan po yung opisina ninyo naka-base? Davao City, Mr. Chair. So ibig sabihin, sa tagal nyo sa Davao, hindi nyo narinig yung Davao Death Squad? May mga balita, Mr. Chair, na may Davao Death Squad. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Kasi, Mr. Chair, kung araw-araw na balita, tapos hindi mo naman ma-identify, you will just accept it as it is. Na meron death squad, but you don't know who they are. General Villanueva, kilala nyo po ba si Arturo Las Cañas? Hindi po, Mr. Chair. Hindi po kayo magkakilala? Ano lang ho yan, yung tanong ng ganyan niya. Walang kwenta yung mga tanong niya, walang follow-up. O, di ba? Kung ina-accept mo pala na meron, ibig sabihin meron. Hindi ho siya marunong manglitsyon kagaya ng mga kasama. Hindi ko kilala kahit, hindi ko man lang nakita ang mukha niyan, Mr. Chair, for my almost 12 years. Okay po. Sir, naging head po kayo ng PIDEA, tama po ba? Opo, Mr. Chair. Masasabi po ba natin na ang PIDEA is mahalagang component yan ng war on drugs ng ating Pangulong Duterte nung panahon niya? Yes, Mr. Chair. Ibig sabihin po, pinagkakatiwalaan niya po kayo. Yes, Mr. Chair, but I just want to explain, 2020 po ako nag-Director General ng PIDEA. Tama po, pero siyempre, pinagkakatiwalaan niya po kayo, kaya niya kayo in-appoint doon. Yes, Mr. Chair. Ibig sabihin po, sa pagtitiwala na yon, kilala niya po kayo. Yes, Mr. Chair. At kilala niyo rin po siya. Yes, Mr. Chair. Meron po ba kayong personal na relasyon? Wala po, Mr. Chair. Ang relasyon po namin, pag droga, akin. Walang pakialam kahit kanino. Kahit polis, walang pakialam. Pag droga, PIDEA. Masasabi niyo po ba na ang war on drugs si Presidente Duterte ay isang naging success? Mr. Chair, except for those EJKs, as far as barangay drug clearing is concerned, talagang malaki ang diferensya ng war on drugs. Alam niyo po sa artikulo, merong artikulong nilabas na sinabi niyo doon yung inyong mga accomplishment. Merong 406 elected officials, 127 members of the uniformed services, at kung ano-ano pa. Pero hindi niyo nabanggit doon sa report ninyo kung ilan yung namatay doon sa war on drugs. Mr. Meron po ba kayong tally ng panahon na yun na PIDEA? Mr. Chair, during that time kasi, Mr. Chair, PNP po ang nagbibigay niyan eh. Kasi sa PIDEA, kung ano lang yung operation namin, yun lang pwede namin ibigay. But I cannot say anything dun sa namamatay nang wala naman kaming knowledge. For example, yung mga death under investigation, sa police po yan, Mr. Chair. Hindi ba kayo kasama doon? Hindi ba Hindi kayo po kami ini-inform ng kasama ano? doon. Hindi ba kayo ini-inform ng opisina ninyo, ng PNP? Or wala ba kayong joint operation? Kahit nga DOJ, Mr. Chair, hindi makakuha halos ng data from the PNP during that time. So wala kayong joint operation? Meron kami joint operation, Mr. Chair. And some of them resulted to death of those suspects. But, Mr. Chair, we also share death sa aming mga kasama. Pero kanina sinabi mo na pagdating sa drugs sa Jew eh. Eh ba't ngayon sinasabi mo hindi kumukonekta sa UNPNP? Pero sinabi mo kanina, sabi ni Pangulong Duterte, pag drugs akin, sabi mo. Yes, Mr. Chair. Oh, bakit ngayon itinatanggi mo na sinasabi mo, tinuturo mo PNP? Eh, sila yung may information about death sa yung death under investigation, Mr. Chair. But it is about drugs. We cannot say if it's immediately about drugs or not because they are still under investigation. Okay. Ito po ba si Colonel Asierto? Kilala niyo po ba siya? Kilala ko po yan, Mr. Chair. Kasama Paano ko po kayo talaga. nagkakilala? Kasama ko po dati pa yan, nung nasa academy pa kami, pareho po kami shooter nung kadete pa kami. And then, nung nag-NARCOM ako, nag-PIDEA ako, nasa EDSOT po siya, magkasama rin po kami halos. Aware po ba kayo tungkol sa intel report na ginawa niya tungkol kay Michael Yang, Alan Lim, Johnson Chua at si Alan C? Aware po ba kayo dun sa report na ginawa niya tungkol sa Shabu Lab raid sa Davao? Mr. Chair, yung Shabu Lab raid sa Davao, akin yun, Mr. Chair. Isinama ko lang siya dahil gusto naming mag-collaborate ang PNP at PIDEA during that time. Pero initially, meron siyang information na merong personality na gumagamit ng certain cellphone na traced sa Davao. But yung laboratory, wala pa po siyang idea about that. Kami po ang unang nakapunta sa Arlene apartment at ma-identify lahat ng personalities na naandun. Hanggang sa itinuro po kami for 2 months na ituro kami sa Dumoy clandestine laboratory, Mr. Chair. So, pero kasama na sila during the surveillance operation. So inaamin po ninyo na yung operation na yun ay sa PIDEA? Joint operation yun, Mr. Chair. So nakarating po ba yung report nito kay sa dating Pangulo na Duterte? Naibigay niyo po ba yung report sa kanya regarding dito?
Regarding kanino po, Mr. Chair? Doon Pangalan. sa ano nyo, operation ninyo. Yeah, operation, before the actual clandestine laboratory operation, kinausap po natin ang aming si Mayor Duterte. Hindi po ba kasama si Michael Yang doon sa binanggit niyang sangkot sa droga noong 2024 ni Asierto? Balik tayo sa Mr. Chair. Doon 2004, wala pong Michael Yang doon, Mr. Chair. Ngayon, yung 2024, hindi ko na po alam yun kasi wala akong information, Mr. Chair. Yung Michael Yang na nasa 2020 na kinlear ninyo, ito po ba yung Michael Yang na inappoint ni Presidente Duterte na economic advisor niya? Yes, Mr. Chair. Ito rin ba yung businessman na taga Davao na malapit kay Pangulong Duterte? Yes, Mr. Chair. Tama po ba yung rinig ko kanina na ikinlear nyo si Michael Yang at sinabi niyong wala siyang kinalaman sa droga? Mr. Chair, kasi wala nang immediate na ebidensya na si Michael Yang sangkot sa droga. Ang information lang ni Colonel Asierto is yung information coming from his informant na hindi pa, ang tawag sa amin noon, Mr. Chair, is raw information that needs validation. Now, kung ikaw ang may information on being an operative for so long, kung ikaw ang may information on dapat, aside from reporting it to your chief PNP, dapat nagkanda ka na ng validation. Kasi ikaw ang may information eh. So, Mr. General Wilkins, anong pamamaraan yung ginamit nyo para masabi nyo o malinis ninyo yung pangalan ni Michael Yang at kanyang mga kasamahan? We inquired from the different intelligence services all over the country at we backtrack dun sa records ng PIDEA kung merong involved na Michael Yang. Wala naman pong lumalabas, Mr. Chair. That is why we concluded na dahil during that time, hindi naman nagbigay ng report si Colonel Asierto sa akin. Ang nagbigay siya ng report kay General Bato, General Abayade at kay Director General Aquino. So as far as I'm concerned, walang umabot na report sa akin yon, Mr. Chair. Kung baga kayo ba gumawa lang sarili yung investigasyon or nakipag-ugnayan kayo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno? Yes, Mr. Chair. Anong ginawa niyong pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno? Mga tawag-tawag and then inquiry, the letters from different... Usually kasi, Mr. Chair, meron kaming grupo talaga na ang bilis ng text lang eh. Text, sir, may involvement pa to. Brad, may involvement pa to. Madali naman ang pasok ng mga information. Kanino kayo nakipag-ugnayan? Anong ahensya? Lahat, Mr. Chair. ISAF, NICA, PIDEG, sa PIDEG. Kasama ang PIDEG. NBI, AFP? Yung NICA, yung ISAF, Mr. Chair, is na under AFP yung Mr. Chair. DI. Yung DI mismo, sir, kinler sila eh. Kinler si Michael Yang eh. There was a memorandum clearing Michael Yang ng Directorate for Intelligence ng Philippine National Police. Sa ngayon po, sa nakita nyo o narinig ninyo na ginagawang investigasyon ngayon ng Quadcom, nakita nyo po na may mga lumabas na ebidensya. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Then, di parang mas magaling pa mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa PIDEA. Yes, Mr. Chair. Wala nang mas gagaling pa sa Quadcom, Brad. Kaya kung ako sa inyo, pakulong nyo na, kasuhan nyo na. Kayong pinakamagaling. Kayong wala naman resource person dyan kung sino lang ang sabihin nyo. Ikaw may kasalanan, ikaw, yun na ho yun. Mga kababayan, maraming salamat sa pagsuporta sa PHFT. Kung di nyo pa ako napanood tong video na to, lang maraming salamat to. Mag-ingat to kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Shoutout sa mga idolo natin dyan sa third floor studio. Palakpakan ho natin. Dito'y palakpakan.